So mga tumbong, dito na kami sa dilemma at nagkakakwentuhan. Sabi ko kay Kadome, magbalik siya. Bakit ba, ano ba ang dahilan? Bakit kayo natanggal? Bakit kayo na wala? Tinanggal ako sa hindi magandang dahilan na hindi ko kasalanan. Asawa ko, Sugarol, ako ang tiniwalag. Tama ba yun? Tiniwalag kayo dahil sa nagsusugal lang asawa nyo? Dahil ako bilang katiwala ng purok. Tama naman. Oo, kasi bakit? Dapat sambayan nyo. Hindi ko masubaybay ng ginagawa eh. O masuweto o baka ano, ang Kasi ako, sambayan. trabaho lang. Kaya, nung malipat ako ng ibang lokal, kasi nalipat ako ng ibang bahay, doon ako pero tinanggap ko na rin. Siyempre naman, bilang kapatid naman tayo, naman no questions tayo. Natanggapin lang rin natin. Nung pinabalik na ako, sabi sa akin ng mga ate ko, ng mga Diakonesa ko, ako na Diakono, tol, balik na. Sorry, masama pa rin ang loob ko. 23 years akong nag-iglesia ni Cristo. Sa totoo lang ako sa mga katumbong, mga kapatid, si Kadoming, siya ang katiwala ko nung ako nandito sa lokal ng Baguio. At sa totoo lang, isipin nyo, napalipat na ako ng ibang lugar, malayo sa kanya, siya pa rin ang katiwala ko, hindi na ako nagpalipat. Nasa isipin nyo, nasa Benguet na yung Kadoming, di ba? Nasa Benguet na ako, pero palibasat ako dito, sumasamba-samba naman ako. Hindi na rin ako siya, dinadalaw niya ako doon, napakalayo po ng sasakay pa layo na, wala na sa jurisdiction niya. Pero dinadalaw ako ni Kadoming. Kaya naman hindi lang ako nagmamahal dito, hindi lang kami magkaibigan, hindi lang kami magkapatid. Para tatay ako na rito. At kapamilya ko na rito na itinuturing no ako nandito sa Baguio. Kaya naman, ngayong nandito ako sa Baguio, hindi ko rin nilayaan na palapasin ng pagkakataon na muli kami magkasama at magkadao pampalad. At bagamat kami man ay umiinom, hindi naman ito ang pinagsasamahan namin. Kumbaga, umiinom lang kami, nagkakasiyahan lang. Pero, wala lang, jam-jam lang. Pero Kadoming, ano ba? Kayo ba ayaw nyo na talaga magbalik? Magbalik naman kayo. Kasi kagaya na sinabi ko sa vlog ko nung nadyan ako, sabi yung tipong nabalitaan ko, wala kayo. Yung tipong Kadoming, pabira naman kayo. Kayo ang siyang nagsasabi sa akin dati na kapatid, ang pagsamba, ganyan, kinakilala tayo nasa talaan. Tiwalag man ako sa iglesia, ang puso ko nasa iglesia. Yes. Hanggang ngayon. Yes, maging ako man. At sa mga darating pa panahon. Nasa sanlibutan man ako, nakikita ko kinakalaban ng iglesia. Sinasangga ko iglesia. Yan. Pero sana, kapatid na Marcoleta, tuparin mo ang pangako mo ha. Oh, yeah, brother ha? Oh, brother. Yung sabi mong kuryente, Yes. sasagutin niya. Yes, ako naman, speaking of kapatid na Marcoleta, Dante Marcoleta, ako ay nag-share ako ng nakalagay doon. Galingan niyo po sa Senado, kapatid na Dante Marcoleta, ipakita niyo po sa lahat ng mga politiko sa buong Pilipinas ang kaibahan niyo bilang isang iglesia ni Cristo. So, sana po. Bro, magdiakono ka, wag kang finance lang. Para malaman mo yung totoong tunay na diakono. Bakit mo naman sinasermon siya? Yun lang, sabi nila po yan. Kumbaga, unahin na po natin. Kumbaga, pero siyempre, mahal natin yan. At, tuparin mo lang yan, sabi mo, sasagutin mo yung pinakamaba sa 2,000 kuryente. Hintayin ko yan. Doon ako maniniwala kung nasa finance ka talaga. Pero bro, we'll see that. At solid natin yan. Bro, panalangin ko ha. Sana manatili ka sa iglesia. Yun, hindi mawawala yan. Pero tandaan mo, hindi lahat na nasa iglesia matatag. Ako naging matatag ako, naging mahina rin pala ako. Sana wag mo pang hinaan ang pagka-iglesia mo. Okay. Sige, ako naman masasabi ko. Maraming salamat. Okay, ako naman. Speaking of Dante Marcoleta naman, kapatid na Dante Marcoleta, sana po mapapanood niyo po ito. Ako naman na masasabi ko sa inyo ay siyempre may mga kanya-kanyang pinakikisamahan, pinakikitunguhan kayo dyan sa Senado. May mga taong pinagkakautangan po kayo ng loob. Sana lamang po pag dumating yung mga panahon na medyo alanganin na may i-request sila sa inyo na alam nyo naman pong mali, wag nyo po sanang pahintulutan o pasinayanan. Yun na po masasabi ko, manandigan po kayo kung ano ang tama at ano ang nararapat ang naaayon sa kalooban ng Diyos. Bro, inawa ko purok.
buong purok ng Baguio. Hinawakan ko. Huwag lang tayong lalaban sa tagapangasiwa. Siyempre naman, at lalo sa pamamahala. Ayan. At Pwede natin kalabanin ng tagapangasiwa. Huwag lang ang tagapamahala. pero hanggat maaari, huwag natin kalabanin ng mga tagapangasiwa kasi Hindi, kinakalaban tayo. Tayo may tungkulin din tayo eh. Alam mo yan, bro. Utos ng tagapamahala yan. Tagapangasiwang pangkalatan. Huwag nyo kakalabanin ang tagapangasiwa. Pwede nyo kalabanin ng mga disenado. Ako, ginawa ko yan, bro. ano ba sasabihin ko? Hindi ko alam kung ano sasabihin ko kasi kadoming ako. May tiyuin din ako na ministro. Oo, alam ko at yan. sa totoo lang, tiyuin ko siya. Siyempre, tiyuin ko na siya. Ministro pa siya. Pagka talagang binabasa lang kami niya. Opo lang ako. Dahil sa Ako po. tungkulin. Si Kadoming Lumbero dati, na ang dating tagapangasiwa ng Baguio, na pinapaamin ako na hindi ko ginawa. Dahil lang sa pera, na Mamira, Padre. Focus ko sa Iglesia ni Cristo to. Magkaroon tayo ng issue dito. pakita ko mukha ko, totoo yan. Andito tagapangasiwang, dumating ba taga Manila, investigador. Talaga, 6 months bro. 6 months po akong inimbestiga ng taga Central na pilit ng ano ba talaga nangyari sa ganong halaga. Malalim, malawak at Ang gustong mangyari ng tagapangasiwa ng Baguio, baguhin ko yung salaysay ko. Wow. Nakatunayan, nakita ko yung pera na yun na hinulog ng kapatid natin na kapwa Diakono. Hindi ko alam kung i-upload ko ito, Kadoming. Baka malalim ka masyado mo. No, Sige. Sige. ang gusto ng tagapangasiwa, baguhin ko yung salaysay ko. Na hindi ko raw nakita yung hinulog ng kapatid na Danny Rojas. Danny Rojas. yeah. Sino si Danny Rojas? Yung pamunuan dito. Nangalan ko lang si Rojas dito, si yung nagagawa ng last meet, yung anak nung Oo nga, isa sa mga taga-subaybay namin. Pero yung paratang kay Danny Ross, walang katotohanan. Kaya tiniwalag nga, hanggang isa ngayon. Basta Kadoming, basta nga sa inyo kayo, mahal ko kayo, sana makapagbalik loob kayo, ha? Huwag nyo kaya, wala kayo sa talaan, yun lang mahihiling ko sa inyo. Yan ang, yun lang. Yan lang Kadoming, masasabi ko, huwag nyo isarado ang puso nyo sa iglesia kung kung kayo man ay may mga kapatid na natisod kayo, kung ano man, mahal nyo naman, kayo naman sinasabi, mahal nyo iglesia, nasa puso nyo pa rin na iglesia. Hanggang ngayon. Di ba? Katulad ko sa iglesia, nasa puso ko pa rin. Patawarin nyo na kung sino man yun at magbalik loob kayo. Huwag kayong maging, wambera kayo, huwag kayong maging parang balat si buhos na kung huwag tayong maging huwag tayong magtanim ng pot at galit. Patawarin natin sila. Ha? Oo naman. Mababalik kayo? Oo naman. Pangako yan. Bigla ako ng pagkakataon. Kailan ang pagkakataon? Kailan? Kasi ako Kadoming, ilang taon na tayong hindi nakita. Hindi ko masabi sa sarili ko eh. Hindi. Ako nga, ilang beses ako tinawag ng kuya ko sa iglesia, hindi ako makapasok eh. Ngayon bigla ako pumasok eh. Ako, sa Kadoming, sa totoo lang, ilang taon tayo hindi nakita? Mahigit 15 taon. Oo naman. Hindi nyo ba, sana isipin nyo lang na si Kaglen, si Gira na galing ng Cavite, putya pumunta dito at nabalitaan lang ito, sinadya ko talaga kayo. Diba natin bakit sa Cavite? At sa totoo lang, loves na loves ko to, iba ang pagmamahal sa atin ito si Kadoming. So, Kadoming isipin nyo lang, mahigit 15 taon tayo hindi nakita. Mapapunta ulit ako ng Baguio. Hindi ko hinayaan na hindi tayo magkita para sabihin sa inyo at nabalita ako na ganyan na sana hindi kaya isipin nyo lang na ito ay hudyat, senyales na talagang ang kapatid huwag natin kapabayaan. Yan ang masabi ako, sa Kadoming. kay iglesia ka ni Cristo, kay hindi. Pag tinuloy kita kaibigan, akin ka. Pero, Kadoming kahalalan. Yeah. Babalikan ng kahalalan? Oo naman. Babalikan. Yan ang pinakamaganda dyan. Sabihin nyo muna, mahal ko kayo mga kapatid. Mga kapatid ko, kung nakikilala nyo rin, mga nasasakupa ko nung araw, na taga Purok 9, Lourdes Gonson, mga attorney na nahawakan ko. Marami itong pinapabautismohan po, marami po, malakas po magbunga ito si kapatid Kadoming
marami mga kapatid natin ng mga nanlalamig na napasigla ko Magiging nito. katiwala ba ako ng puro? O, di ba ba? At siguro ako, kasama rin doon. Kasi minsan dati may mga papalya-palya ako. Pero sinasabon ako ni Kadoming. Kaya malungkot sa akin na bilang isang kapatid na ang Kadoming natin mawala sa talaan. Oh. Hindi. Mababalik. Hindi lang yun eh. Mga pamunuan ng taga Baguio, natiwalag din. Tao lang yun eh. Oo. Tao lang sila. Diba, mga ministro ko natitiwalag eh. Ano nangyari sa Manila naman? Kapatid ng tagapamahalang Pangkalatan. Ano nangyari sa Pilipinas? Oo, nabalitaan ko rin. Natiwalag sila, di ba? Tao lang yan. Pero, bottom line, mahal ko kayo mga kapatid. Mahal na mahal ko kayo. Ang Magbabalik puso ako. ko, nasa iglesia ko ni Kristo, mamamatay ako hanggang kamatayan. Ako yung iglesia ni Kristo. So, magbabalik loob kayo? Yeah. Aasahan ko yan, ha? Yeah. Eto na, hujat ka, Doming. Gusto na awitin ko, iglesia ni Kristo. Sige nga. Ako'y iglesia ni Kristo. Tanggal niya yan. Sige. Ano susunod? Ano ba kasi yun? Ha? Sabi, tanggalin niyo muna yan. Kamaan tayo ng ano, 4, 3, 2, 1. Ako, ayaw, pa nakakaya ito na. Sabay. Wag. Yan. So, Kabaso siya. so, yan, si Doming. Alam niyo, nakita niyo, mahal niya ang pagmamahal ng, alam niya. Ano sasabi niyo? Hanggang ngayon, nandito pa rin ako. Nasa puso pa rin ako ng iglesia ni Kristo. Magbabalik loob. Ipaglalaban ko ang iglesia ko, ang aking kahalalan. Yan. Babalik ha, magbabalik loob. Sana sa susunod na tayo makita tayo, nakabalik na kayo. At inaasahan ko na masigla na uli kayo, nakatulad ng dati. O higitin niyo pa yung dati mga ginagawa niyo, ha? Alam mo bro, natapuso ko talaga iglesia. Kaya sabi ko sa mga anak ko, wag kayong bibitaw. Kaya naman ako, natutuwa ako, yung isang anak mo, kapatid pa din. Na ngayon, nakabalik na daw. Pa rin pala, nakabalik na. So, kung may nakabalik ng isa, yung isang anak mo yan na isa sa magiging tulay para, diba? Sabi ko naman sa mga ate ko, sorry te, pero unti-untiin ko ang mga anak ko kasi malalaki na yan. Kasi ang pamilya ni Kadoming dito, iba, Diakono, pwede rin siya, katumupad pa kanina eh. Kasi sumamba na nga ako. So, yun lang po mga kapatid, basta ako, si Kadoming, personal kong dinalaw at sinabihan sa kanya na parang Kadoming, mabihira ka, ikaw ang katiwala ko dati, ikaw ang nagpapasigla sa akin, ikaw ang nagsisermon sa akin, kinakailan, tapikin kita, bumalik ka sa iglesia. Yan lang po masasabi ko sa inyo, mga kapatid. Magandang gabi po sa inyo. Na hintay ko lang yung tamang pagkakataon para sa akin. Eto na ang tamang panahon. Galing sa isang napakalaing lugar na Cavite, pumunta ako dito para sabihin sa'yo, Kadoming, magbalik ka na. Sana tandaan nyo, hindi ako makabalik sa iglesia kasi may kinakasama akong, alam nyo na yan. Opo. May asawa. So, actually, sasabihin ko na rin, ha. Ganito po kasi mga minamahal na kapatid. Si Kadoming, nung ako ho ay naandito sa lokal ng Baguio, ang problema niya dati yung asawa niya. Na parang nagsusugal something like that, ganyan. Sabi ko nga sa inyo, bagamat kami katiwala ako siya, magkaibigan din mo kami. Kayo, kumbaga, ako mga suliranin ko sa mga pambabae, so kung ano man, ang mga naging problema ko dito, sinasabi ko rin sa kanya. Hindi lang yung tungkol sa usaping mga kakapatid. So, ganun ho. Tapos ngayon, si Kadoming, siyempre, tao rin naman, may kinakasama siya ngayong ibang babae. Sabi ko nga, Kadoming, ikaw naman ang lalaki, siguro naman, may pagkakataon ka na parang puppukin, magpadoktorin na yung babae. Kaya lang, the problem is, yung babae na kinakasama niya ay kasal doon sa dati. Pero talagang as in, wala na silang communication. Wala na. So, may kinakasama siyang babae ngayon na hindi naman kapatid, nakasal doon sa dati niyang asawa. Pero, kung sakaling yun ay mapapabdoktrinahan nyo, ay magtutuloy-tuloy na kayo. Siyempre. So, ganun po ang... At pag pera ko, magkapaano lang ako, papakasalan ko pa nga. yun. So, sana sa mga kapatid natin na makakapanood o kung ano man kasi napakasigla po, saksing buhay po kung gaano kasigla po itong taon ito. Marami ho itong tinutulungan. Walang oras na pinipili ito para tumulong sa mga kapatid. Hindi lang yung yun mga tipong sariling gugulin niya. Alam nyo, nasa iglesia pa ako, ang buhay ko, kapilya, trabaho, pamilya, kapila. Alis ako ng bahay, alas 8, uwi ako alas 11, punta ako ng kapilya hanggang alas 2 ng madaling araw, hanggang umaga na. Yun ang buhay ko nung araw. Totoo yan. Ganon ako kasigla. Totoo yan. Ganon ako ka iglesia nung araw. Alam niyo ba ako, Kadoming? Nagkapunta sa kapilya, di ba? Ay, kapit pa, dala ako sa kanila. Isipin nyo. Sana, mga bro, pagpatuloy natin,
yung mga gawain. Oh, pagpapalaganap. Sa lahat. Oh. At alam niyo ba ako, isang linggo na ako nagbabantay. Hindi naman nung siguro mga ano, tatlong beses na ako nagpapatay kapidya dyan. Gagawin, talagang ngayon, duty. Oh. So, alam niyo naman, sabi ko naman sa inyo, sama tayo makarating, hanapin natin ang kapidya, ang ating mga kapatid. So, ganito lang po. Maraming salamat po sa inyo lahat mga kapatid. At sana po matulungan natin at kung ano man, i-comment nyo po dyan kung ano po ang maganda suggestion para po dito sa problema ng At sa mga kinakarap po ate ko, sa Manila, kapatid din ba sila? O sige. Ate Mirna Guelas Guerra, sa lokal ng kapatid din yun. ng Manila. Lokal na Manila. Saan doon? Central mismo. Central mismo. Lokal ng Manila Central. Ano sabi sa akin? Nyor, balik ko na. Yun lang talaga nang sabi sa'yo. Ate ko yan. Pero ako una nag-iglesia sa kanila. Oh, sa panlokal, yung nasa Cavite, sino pa? Ay, yung mga kapatid ko sa Cavite, sa Dasmariñas. Saan sa Dasma? Kapatid din yun. Oo Oh, naman. Dasma rin nasa lokal Yung Dasma. mga Perez. Oh, sana tropang saan Dasma ba? Maraming lokal ng Dasma eh. Tracy Martires. Sa Tres Matres, dalawa lokal tatlo. Bro, Oh. Saan ang lokal Kapatid sa brother din. Sa lokal sa Tres eh. basta Tracy Martires. Oh, sana sa mga lokal ng Tres Matres, kung kapatid ka doon doon, ano yung pilito? Mga Perez. Mga Perez, mga tropang Perez. Kasi sa Kalibiran. Liberan. Kasi sa Tres Martires, ilan Pero ba? mga aki ko lahat yan. Oh. So, dalas ako sumasamba sa lokal ng 13. Pero may mga extension na dyan sa 13 ngayon. So, maraming salamat po sa inyo. Oh. Ang ano lang mga kapatid, kapitan nyo lang. Kapitan nyo, iglesia, the best yan. Oh. Tama ka dyan. O kaya naman, babalik. Loob. Yun. Okay.